Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, December 9, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ashfall sa Negros Island sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Mga residente pinalikas na. Sa wakas po makakasama na po namin yung mama namin. OFW na si Mary Jane Veloso. Makakauwi na sa Pilipinas bago magpasko. Buong pamilya Veloso lumuwas na sa Maynila para mag-abang sa pagdating ni MJ. Mahigit 400 pangalan sa mga resibo ng DepEd Confidential Funds. Walang record sa Philippine Statistics Authority. Mga maralitang tagalunsod nagprotesta sa taas singil ng Meralco na pahirap nila ngayong Kapaskuhan. At sa showbiz, Janela Salvador, kabilang sa top 10 Southeast Asian Best Actresses sa Malaysia. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sumabog ang Bulkang Kanlaon sa Negros ngayong Lunes. Nasahang libo-libong pamilya ang maapektuhan ayon sa Office of the Civil Defense. Pero abiso ng PHIVOLCS, maaaring itaas alert level 4 ang bulkan at posibleng magkaroon pa ng mga pagsabog sa mga susunod na araw kung hindi aamo ang bulkan. Narito ang ating balitang A to Z. Oh my God. Dinagundong ang maraming residente ng malakas na pagsabog ng Kanlaon Volcano sa Negros Island nitong Lunes pasado alas 3 ng hapon. Kita sa mga video na kuha ng PHIVOLCS ang pagbuga nito ng makapal na plume o usok na may kasamang abo at iba pang volcanic particles na umabot sa taas na 3 hanggang 4 na kilometro mula sa bungangan ng bulkan. Tumagal ang volcanic eruption ng halos 16 na minuto. Naitala ang ashfall sa Bago City, La Carlota City at Murcia sa Negros Occidental. Posible ring magkaroon ng lahar flow kung uulan ng malakas sa mga apektadong lugar. Aabot naman sa mahigit 4,000 tonelada kada araw ang sulfur dioxide emission ng Kanlaon nitong Lunes. Higit na mas mataas sa karaniwang 300 tonelada kada araw kapag kalmado ang bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, mabilis na dumaloy din ng delikadong pyroclastic density currents mula sa bulkan, kaya agad na nagbabala na kinakailangang umiwas na sa mga apektadong lugar. Mula Alert Level 2, agad na itinaas ng PHIVOLCS sa Alert Level 3 ang Kanlaon. Kaya naman agad na pinayuhan ng mga lokal na pamahalaan sa loob ng 6 na kilometrong radius ng bulkan na magpatupad na ng mandatory evacuation at i-activate ang kanilang disaster response systems. Alam ko, tiga-as, pre na galing ng nag-ulan gisay sa ano. Ayon sa Office of Civil Defense, posibleng maapektuhan ng nasa halos 54,000 katao o humigit kumulang 12,000 pamilya. Maging handa lang po tayong parati dahil nga po sa ongoing na activity ng Kanlaon at yun pong precautionary measures lalo na po inaasahan po natin sakali magkaroon nga po ng pag-ulan. Ang concern po namin ay mag-generate po ito ng lahars kaya po mas maganda po na nakahanda po tayong lahat. Maraming salamat. Base sa record, higit 40 beses nang pumutok ang Kanlaon simula taong 1866. Pinakahuling pumutok ito noong June 3 na siyang nagtulak sa pagdeklara ng Alert Level 2. Ang akong advice sa mga naay pamilya no aning upat ka barangay nga situated sa foot of Mount Kanlaon as being mentioned no sa upat ka barangay nga importante nga safety first. Babala pa ng PHIVOLCS, posibleng magkaroon ng maikling pagsabog sa mga susunod na araw at maaaring itaas sa Alert Level 4 kung lalong titindi ang aktibidad ng bulkan. Abiso ng otoridad sa publiko, mag-ingat at sumunod sa mga evacuation order para maiwasan ang peligro.
Inaasahang bago magpasko ay makakauwi na sa Pilipinas ang overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso tulan ng commercial flight ayon sa Department of Justice. Lumuwas na sa Maynila ang pamilya Veloso, kabilang ang bunsong anak ni Mary Jane na si Darren na nawalay sa kanyang ina noong siya'y 2 taong gulang pa lang. Ang balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Sa wakas po makakasama na po namin yung mama namin. Hindi po yung pauntol-untol po. Ngayon po pang matagalan na po. Lubos ang kasiyahan ng bunsong anak ni Mary Jane Veloso na si Darren sa napipintong pag-uwi ng kanyang ina mula sa kulungan sa Indonesia. Nag-abroad si Mary Jane noong 2 taong gulang pa lang si Darren kaya lumaki siyang hindi kapiling ang ina. Malapit na lang po siya, nakakita ko na po siya. Hindi po katulad dati po na halos taon po. Batid ng pamilya ni Mary Jane na ipagpapatuloy ang kanyang sentensya sa kasong drug trafficking pag-uwi sa Pilipinas. Ayon sa Department of Justice at depende na kay Pangulong Bongbong Marcos kung gagawaran siya ng clemency. Sobra-sobra ko po kahit po wala naman pong ginawang kasalanan si mami. Dapat nga po iba po yung magdurusa dun. Di po yung mama ko. Ligtas na talaga siya. As in, wala na kaming kakaba-kaba na baka isang araw bitayin na naman siya. Wala nang ganun. So, panatag na yung kalooban namin. Lumuwas na sa Maynila ang buong pamilya Veloso para mag-abang sa pag-uwi ni Mary Jane anumang araw. Kwento ng kanyang kapatid, excited na rin si Mary Jane. Nakausap po siya nung kaya lang nag-aapura siya. Ang nasabi lang niya sa akin, ate, kita tayo dyan na, hintayin mo ako. Magkikita na tayo. Maging mga magulang ni Mary Jane ay hindi na mapakali sa sobrang sabik sa pag-uwi ng kanilang anak. Para ba naalis yung manakadagan sa dibdib namin, makasaksak sa namin na siyaraga sa isip namin ngayon po. Hindi ko po maglalabing 5 taon na siya sa kulungan. Nainip ako, pero parang mas nakakainip po ngayon. Ganon po ang pakiramdam ko. Gusto ko na pong makapiling talaga, lalong-lalo na itong Pasko na ito. Talaga pong ito na po siguro ang pinakamasayang Pasko po namin. Nagbuhat po noong 2010 hanggang 2024. Ayon sa DOJ, posibleng bago magpasko ay makauwi na si Mary Jane lula ng isang commercial flight. He said, if you say that by tomorrow you can arrange that, we can arrange that. We'll just make the necessary calls. The fact remains that they acted with compassion and liberality here. The arrangement here is a transfer of sentenced persons. Nilinaw naman ng DOJ walang special treatment na ibibigay kay Veloso pagdating ng Pilipinas. Ikinatutuwa naman ng Pilipinas ang naging aksyon ng Indonesia na walang hininging kapalit sa pagpapauwi kay Mary Jane. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Walang record ang Philippine Statistics Authority ng higit 400 pangalan sa acknowledgement receipts kaugnay ng confidential fund ng Department of Education. Sa ika-8 pagdinig ng komite ukol sa umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng DepEd at Office of the Vice President sa ilalim ni Vice President Sara Duterte, napag-alaman na walang birth certificate o anumang record ang mga pangalan sa PSA na nangangahulugang hindi sila existing. Matatandaang noong Nobyembre 25, kinumpirma rin ng PSA na walang anumang tala ng kapanganakan, kasal o kamatayan sa PSA Civil Registry System ang pangalang Mary Grace Piatos, nakasama sa listahan ng mga umano'y nakatanggap sa confidential fund ni VP Sara. Patuloy naman ang investigasyon ng komite sa issue. Tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024. Mga ka-A to Z, abay hinay-hinay po ngayong Kapaskuhan, pinalalahanan ng Department of Health ang publiko na iwasan ang sobrang pagkain ng maalat, matataba at matatamis ngayong holiday season. Posible kasing magdulot ang mga ito ng alta presyon,
diabetes at iba pang sakit tulad ng pagiging obese at overweight. Payo ng ahensya, kasabay ng mga handang pagkain, damihan rin po natin ng prutas at gulay kaysa sa kanin at matatabang karne. At marami ang guilty dito ha, iwasan din daw ho kung kaya ang pagsasharon o yung pagta-take out ng pagkain para hindi na madagdagan ng sobra-sobrang kakainin pagtapos ng party. Idiniin din na ahensya ang kahalagahan ng ehersisyo at disiplina sa pagkain para sa magandang kalusugan pagpasok ng bagong taon. Ang mga pagkain na dapat ating iwasan or talagang wag nang kainin kung kakayanin ay yung mga pagkaing yung mga masyadong maalat, mataba at matamis. Yung tatlong yan, no? Yung asin, asukal at taba, yan yung mga bagay na maaaring maging sanhi ng mga sakit tulad ng alta presyon, diabetes, o kaya yung mga iba pang mga tinatawag na non-communicable diseases, kasama na yung pagiging overweight or obese na nagiging problema sa ating puso at iba pang bahagi ng katawan. Aminado ang LTFRB na hindi pa rin sapat ang dagdag na 5,000 special permits para sa Transport Network Vehicle Services o TNVS para tugunan ang dagsa ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis, hindi pa rin sapat ang bilang para punan ang hirap ng pagbibiyahe ng marami at para maibsan sana ang hirap ng commuter sa pagbubuk ng biyahe. Part-timers lang daw kasi ang kalahati sa mga ito na isinasabay lang ang pagbibiyahe, papunta o pauwi ng opisina na gusto lamang kumita. Kaya hindi raw ito lubos na solusyon sa problema sa transportasyon. Hinihikayat naman ng ahensya ang mga TNVS driver na pahabain ang kanilang oras ng biyahe para makatulong sa holiday rush. Gumawa po kami ng pag-aaral dyan. Kahit nasabi mong 5,000 yung in-approve namin, ayon din sa nakita namin, hindi naman sabay-sabay ho yung 5,000 bumabiyahe dyan. Samantala, asahan ng mas mahigpit na seguridad ngayong Kapaskuhan dahil ipakakalat ng Philippine National Police ang nasa 41,000 pulis sa iba't ibang lugar sa bansa simula December 15. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, paigtingin ang presensya ng mga pulis ngayong holiday, partikular na sa mga mall, sa mga palengke at transportation hubs para maiwasan ng krimen at tiyaking ligtas ang publiko. Inihayag din ng PNP na bawal mag-file ng leave ang mga pulis simula December 15 para sa maximum deployment. Bagamat walang banta sa seguridad, nakahanda umano ang ahensya sakaling magkaroon ng political security challenges dulot ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. This is to ensure na yung ating mga kababayan po ay may enjoy ito pong mahabang holiday season at makamdaman po nila na ligtas sila habang sila po ay bumabiyahe or namimili at ini-enjoy po yung kanilang oras kasama po yung kanilang pamilya. Nagprotesta ang ilang peasant group sa harap ng tanggapan ng Meralco laban sa latest na pagtaas sa singil sa kuryente na anilay pahirap sa consumers ngayong Kapaskuhan. Samantala, arangkada naman bukas December 10 ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Nagdagdag na ng panindang 70 anyos sa si Tate Ricardo sa kanilang kainan sa Quezon City, gaya ng pagkain pangalmusal at merienda. Ito ay paraan niya makadagdag sa kita para sa buwan ng bayarin sa kuryente. Kasi kung hindi mo gagawin ganyan, sir? Walang mangyayari sa amin. Talagang pagdating ng bed, putol. Ganun lang ang dyan. Pero nakakagawa naman kami ng paraan kung paano namin babayaran niya. Ang bill nila nitong nakaraang buwan, higit 3,500 pesos na. Wala naman kaming magagawa dyan. Siyempre, pag binigay sa amin yung bill, bayaran namin yun para may ilaw kami. Nobyembre na magpatupad ang dagdag singil na 43 centavos kada kilowatt-hour ang Meralco dahil sa mataas na generation charge mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Nakaapekto rin ang paglakas ng halaga ng dolyar at ayon pa sa Meralco, tumataas din ang konsumo kapag Christmas season. Pero ayon sa peasant groups, kalabisan na ito. Singil sa kuryente at sa tubig! Serbisyo sa tao! Kaya't nagsagawa sila ng kilos protesta sa harap ng Meralco office sa kahabaan ng EDSA Kamuning sa Quezon City. Pero kung tutuusin, itong Meralco, tumutubo ng malaki yan.
malaki. Ultimong yung pinagkukunan ng mga National Grid Corporation, halos sila rin ang may-ari. Nakatakdang maglabas ang Meralco ngayong Martes, December 10 na magiging galaw sa singil ng kuryente sa December billing. Samantala, epektibo Martes ng umaga ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Dagdag 40 centavos sa bawat litro ng gasolina habang halos pisong tapya sa bawat litro ng diesel at kerosene. Isa sa pangunahing dahilan ng dagdag presyo ay nagpapatuloy na kaguluhan sa ilang bansa. Yung pa rin pong kaguluhan na nangyayari sa Middle East, lalo na po yung atake. Di po ba yung sa Israel, saka sa Hezbollah po, yung Russia-Ukraine, nandyan pa rin naman po yan, nag-worsen pa nga. At saka po yung pag-delay nitong OPEC Plus member countries ng kanilang increase sa production. Di po ba nag-cut sila? Gayun din, ang desisyon ng ilang oil exporting countries na palawigin ang kanilang supply cuts. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kaway-kaway sa mga produktong kawayan. Isang bamboo exhibit nga ang formal na inilunsad ng House Committee on Sustainable Development Goals sa pangunguna ni SDG Panel Chairman si BAC Representative Brother Eddie Villanueva sa loob mismo ng House of Representatives ngayong Lunes. Layo nitong isulong sa kamalayan ng publiko ang iba't ibang produkto at solusyon na gawa sa kawayan mula sa mga gitara, ukulele, hanggang sa mga lamesa, upuan at iba pang muebles. Kasabay nito, iniangat rin sa isang pahayag ni Villanueva ang House Bill 91444 na layong i-develop ang kawayan bilang sustainable na materyales sa mga konstruksyon, maging ang Bamboo Products Procurement Act na magmamandato sa mga ahensya ng gobyerno na ilaan ang 25% ng kanilang pondo para sa mga furniture at muebles sa bamboo-based products. Magpapatuloy ang bamboo exhibit hanggang December 12 sa South Wing Lobby sa Batasan Complex. Abangan sa aming pagbabalik matapos ang 13 taong civil war. Diktadoryang rehimen ng Al-Assad sa Syria nagtapos na. Mga Pinoy doon, pinag-iingat pa rin ng DFA. At libo-libong volunteers nakiisa sa makasaysayang nationwide simultaneous blood drive ng AFP. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kinundena ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang panibagong insidente ng harassment at agresyon ng China sa West Philippine Sea. Batay sa ibinahaging impormasyon at video ng BFAR, nasa Hasa-Hasa Shoal ang BRP Datu Matanglawin at BRP Datu Tamblot na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas para magbigay ng fuel at food subsidy sa mga mangisda at magtungo sa Pag-asa Island para sa isang scientific research. Biglaan daw tinutukan at pinatamaan ng laser ang dalawang civilian vessels ng BFAR noong December 2, bandang alas 8 ng gabi at tumagal din ng halos 5 minuto. Bagamat walang nasugatan sa crew, nakaranas ng pananakit ng mata ang ilang kasamahan dahil sa laser light. Agad na umalma ang Pilipinas dahil taliwas ito sa pahayag ng China na ang Pilipinas umano ang gumagawa ng mapanganib na maneuvers laban sa kanila. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 3 bagong batas para sa kalusugan ng mga nasa eskwelahan, para sa buwis sa mga turista at pagpapaigting ng sektor ng agrikultura sa bansa. Layon ng Mental Health at Wellbeing Programs Act na maprotektahan at mapangalagaan ang kalusugang pisikal at mental ng mga estudyante, guro at non-teaching personnel sa basic education sa pribado at publikong paaralan. Nilagdaan din ni PBBM ang batas naman na magbibigay ng value-added tax refund sa mga dayuhang turista. Yan ay para mahikayat ang mas marami pang turista sa bansa sa pamamagitan ng VAT refund system para sa mga lokal na produktong binibili nila. Samantala, nilagdaan rin ng Pangulo ang batas na nag-aamyenda sa Agricultural Tarification Act. Yan ay para gawing mas competitive daw ang industriya ng bigas sa bansa at mabigyan ng tuloy-tuloy na suporta ang mga magsasaka.
Pasintabi po sa mga naghahapunan pa lang ngayong gabi, sinampahan na ng kasong murder ng Taguig Police ngayong weekend ang mag-asawang pulis na sangkot umano sa brutal na pagpatay at pagputol sa katawan sa kapwa pulis sa loob mismo ng NCRPO headquarters sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Kinasuhan ng dalawa na itinuturong responsable sa karumal-dumal na pagpatay kay Police Executive Master Sergeant Emmanuel Diases ng Puerto Princesa Provincial Police Office noong November 28. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, itinuturing ang babae na sangkot din sa krimen dahil nasa lugar siya ng patayin at pagpuputulin ang katawan ng biktima. Kasama rin ang babae ng dalhin ng mga putol-putol na katawan na nakasilid sa 2 sako patungong ancestral home ng kanyang mister sa Baguio City. Sa pagsuko ng suspect noong December 4, sinabi nitong nahuli niya si Diasis at ang kanyang asawa na nagtatalik umano kaya niya nagawa ang krimen. Iimbestigahan pa kung may iba pang sangkot matapos sabihin ng anak ng biktima na posibleng may 10 hanggang 20 iba pa ang kasama sa pagpatay. The husband instructed his wife to get a hakso doon sa taas, and she was present at the time of the killing at during the mutilation. Medyo trauma yung hindi makausap yung babae, so meron na rin namang abogado, so ang nagsasalita lang is yung lalaki. Let the PNP handle the investigation. Kung meron siyang maitutulong, sinasabi niya na train siya, tulungan niya na mabigyang hustisya. Hindi niya pa pwedeng ilagay yung batas sa sarili niyang kamay. Dinala na sa Senate Plenary ang Senate Bill No. 2868 o Anti-Pogo Act na layong proteksyonan ng bansa mula sa iligal na pogo operations. Ayon sa sponsor ng bill na si Senator Sherwin Gatchalian, layon nitong ilatag ang mga probisyon sa batas kontra sa pogo, oras na maisakatuparan na ang total pogo ban ng Pangulong Marcos simula January 1, 2025. Layon din ng panukala na palakasin ang mga penalty sa mga magpapatakbo ng illegal offshore gaming operations na naging pugad ng kriminalidad. Nananawagan naman ang co-sponsor ng anti-pogo bill na si Senator Joel Villanueva na suportahan ng kapwa mambabatas ang naturang panukala sa lalong madaling panahon. Lahat po tayo, Ginoong Pangulo, nakiisa at sumubaybay sa pagdinig dito sa Senado at nakita po natin kung gaano kalaki, kadumi at kalawak ang kanilang operasyon. Gayun din po, Ginoong Pangulo, kung paano nila nilapastangan pa ang ating mga batas at ang ating bansa. This bill is more than just a piece of legislation. It is the voice of the Filipino people, united in one demand. Big news naman mula sa gitnang silangan. Matapos ang 13 taong civil war sa Syria, napatalsik na ng mga rebelde ang presidente ng naturang bansa na si Bashar al-Assad. Hudyat ng pagtatapos ng mahigit 2 dekada niyang diktadoryang rehimen at kalahating siglong pamamayagpag ng kanilang pamilya sa pwesto. Nitong weekend nga ay nagtagumpay ang pagpapatalsik kina Assad sa pamamagitan ng Militia Alliance na pinangunahan ng Hayat al-Tahrir al-Sham o HTS Group. Yan ay matapos makuha ng mga rebelde ang kontrol sa kapitolyo ng bansa na Damascus. Linggo naman ang kinumpirma ng Russia na binigyan ng Moscow ng asylum si al-Assad at kanyang pamilya sa pagpapatalsik naman sa diktador ng Syria na harap ang bansa sa mga katanungan kung paano muli magsisimula at magpapalit ng liderato, lalo na sa konteksto na nagpapatuloy na gera sa Gaza, pag-atake ng Israel sa Lebanon at tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Samantala, pinaalalahanan naman ng Philippine Department of Foreign Affairs ang nasa 700 Pilipino sa Syria na mag-ingat at makipag-ugnayan sa embahada ng bansa sa Damascus. Mababatid na nananatili pa rin ang Alert Level 4 o mandatory repatriation sa mga Pilipino doon. Dinagsa nitong linggo ng libo-libong volunteers mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang simultaneous blood drive ng Armed Forces of the Philippines kasama ang iba pang partner organizations. Umabot sa higit 32,000 ang nag-donate ng kanilang dugo, higit na mas mataas sa record noong Agosto. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohan.
Libo-libong volunteers at donors ang nakiisa sa nationwide simultaneous blood donation drive ng Armed Forces of the Philippines at mga partner organizations nitong linggo. Kasama ang iba pang AFP Major Services, Unified Commands at Joint Task Forces, kasama pang Department of Health at Dugong Alay Dugtong Buhay Foundation, aabot sa 140 na kampo at donation sites ang itinilaga. Kabilang sa mga nakiisa sina ROTC cadets Hassan Absal at Anthony Cabilin sa Tanza, Cavite. Kabado man dahil ito ang kanilang unang beses na magdodonate ng dugo, masaya naman ang dalawa na maging bahagi ng makabuluhang inisyatibo. Gusto ko po makatulong lalo po sa mga may sakit po, may cancer sa kulang po sa dugo. Masarap naman sa feeling, makakatulong ko sa iba. Layunin ng aktibidad na tiyaking sapat ang supply ng dugo ngayong holiday season kung saan tumataas ang mga aksidente sa kalsada at fireworks-related injuries. Ito mahalaga kasi the more we give blood, we save lives. No? So we experienced that during the pandemic na marami na kailangan ng dugo. Layon din ang inisyatibong ito na palawigin pa ang serbisyong pampubliko ng AFP na direktang makatutulong sa mga komunidad at maipromote ang benepisyo ng pagdodonate ng dugo sa kalusugan ng bawat volunteer. Programa rin to ng Philippine Army to make all the soldiers healthy. Ang konsepto po nito is that 70% ng blood bags collected ay pupunta sa mga partner hospitals and yung 30% sa mga units natin. Kasaysayan nga kung maituturing ang blood drive na ito dahil base sa datos, umabot sa 32,867 volunteers ang nag-donate ng dugo. Mas malaki ito kumpara sa 25,538 noong Agosto. Naitala naman ang 56,544 registrants para sa programa. Umaasa naman ang AFP na mas marami pa ang makikiisa sa ganitong inisyatibo sa hinaharap. Yung pagdodonate nila is naitutulong nila sa ibang tao na nangangailangan, yung mga hindi nakakapag-donate or yung mga nangangailangan ng dugo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Susunod, Janela Salvador, wagi bilang isa sa 10 mahuhusay na aktres sa Southeast Asia. At Pia Wurtzbach, nagningning sa Red Sea Film Festival sa Saudi Arabia. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Pasiklab talaga ang galing ni kapamilya actress na si Janela Salvador matapos tanghaling isa sa 10 Best Actress sa Southeast Asia. Samantala, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach agaw pansin sa kanyang stunning gown sa Red Sea Film Festival sa Saudi Arabia. Makichika tayo sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Ibang level na talaga ang husay ng aktres na si Janela Salvador matapos niyang ibandera muli ang talento ng mga Pilipino. Kinilala siya bilang Southeast Asian Best Actress ng Top 10 of Asia, isang prestihiyosong English publication sa Malaysia. Sa kanyang Instagram post, proud niyang ibinahagi ang mga larawan ng kanyang pagtanggap ng awards sa nasabing bansa. Pahayag ni Janela, alay niya ang parangal na ito sa lahat ng nakatrabaho niya sa industriya. Kasama sa recent projects ni Janela, ang pelikulang Under Parallel Skies, kung saan katambal niya ang Thai actor na si Win Meta Win. Habang tumatak naman si Janela sa kanyang pagganap bilang Valentina sa 2022 TV series na Darna. Congratulations, Janela! Samantala, stunning at classy like a goddess naman si 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach bilang panauhin sa Red Sea Film Festival sa Saudi Arabia. Suot ang white gown na likha ng Filipino designer na si Mark Baumgartner, nagningning si Pia sa red carpet bilang isa sa mga espesyal na panauhin ng festival. Sa announcement ng Red Sea Film, inilarawan nila ang beauty queen. Kasalukuyan siyang naninirahan sa Dubai kasama ang kanyang asawang si Jeremy Johnsey. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa isang political leader na si Ed Markey. Ang sabi niya, ang pamimeke ng siyentipikong datos o pagsusuri ay palaging isang seryosong usapin. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Yung mga hahabol pa sa Christmas party, nakaisip na ba kayo ng inyong theme? Aba magmadali po dahil 16 na araw na lang. Pasko na. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.